maupay nga aga yung mga kabugtuan ko kang Kristo. Yan ang aga, tatalakayin po natin ang patungkol sa mga sinabi ni Kristo. 7 last word of the Lord Jesus Christ. Pipili lang tayo ng mga ilang pananalita ni Lord Jesus na kanyang sinabi na ating i-elaborate, ating ipapaliwanag at ating bubulay-bulayan. Punta tayo doon sa kanyang sinabi sa aklat ng Matthew 27 verse 46. About the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Bakit kaya sinabi ng Panginoong Jesus na, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kung makikita po natin, doon sa pagdakip, bago sa dakpin, nanalangin ang Panginoong Jesus. At talagang taimtim ang kanyang panalangin na sinabi niya sa Ama, Ama, tanggalin mo ang saro ng hirap na aking nararamdaman. Hindi sa aking kalooban, kundi sa iyong kalooban. So nararamdaman ng Panginoong Jesus ang kanyang pagdadaanan. Talagang magdadaan siya ng sakit. Sobrang kasakitan. At sinabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ito kaya ang Panginoon kaya ay nagrereklamo na tinatawag niya ang kanyang ama upang siya ay sagipin? Ano kayang ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niya itong, my God, why have you forsaken me? Kung makikita natin throughout ang ministry ni Lord Jesus, kaupod niya Ama, lahat ng sinasabi niya ay patungkol sa kanyang ama. Sabi niya, isang sinabi niya na ang kanyang judgment ay patas, tama, dahil pagkakaroon ka ng judgment hindi lang sa isang tao, kundi 2 o 3 na nagkakaroon ng witnessing. Pero sa kanya sabi niya, ang kasama ko sa aking pagwi-witness na ang aking judgment ay tama dahil kasama ko ang aking ama. Lagi niyang kasama ang kanyang ama. Tapos sa panahon ng kanyang crucifixion, bakit sinabi niyang, my God, why have you forsaken me? Kung titingnan po natin, sinabi po ni Lord Jesus Christ, ang verse na ito, ay ikinote po niya ito sa chapter 22 ng Salmo. Sinabi po doon sa chapter 22 ng Salmo na sa first verse, at sinabi dito, tingnan natin kung ano sinabi dito. Chapter 22 ng Salmo. Kung ano sinasabi na kinote po ng ating Panginoon. Sabi dito, verse 1, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from the words of my groaning, O my God, I cry out by day, but you do not answer. By night and I am silent. Kinote niya ng Panginoong Hesus yung kanyang sinabi doon sa cross. At sabi niya, Ama, my God, why have you forsaken me? Kung titingnan po natin, ano po ang nararamdaman ng isang tao na pinabayaan na sa loob ng 3.5 years ng kanyang ministry, kasama niya ang kanyang mga disciples. Pero pagdating ng kanyang crucifixion, pagdating ng pagpapahirap sa kanya, apartar ang kanyang mga disciples. Ang kanyang mga tinulungan, ang kanyang mga pinagaling, maging ang kanyang amang nasa langit. Kaya sinabi niya, tayo mararamdaman natin kung ano, makakarelate po tayo dito kung ano ang nararamdaman ng isang taong pinabayaan. Halimbawa, meron kang problema, wala kang malapitan, walang taong tumutulong sa iyo. Sino ang mauuna mong maiisip? Ang ama mo? Ang ina mo? O ang Diyos? Kaya sinabi ng Panginoon, my God, why have you forsaken me? So napakahirap po ng nag-iisa, maging kanyang mga disciples.
Walang magawa ang kanyang mga disciples at hindi siya tinulungan. Malayo sa kanya. Walang magawa. Sa kanyang paghihirap siya lang talaga nag-iisa. At kahit ang Panginoon, ang kanyang Ama, ay napag-isipan niyang siya ay pinabayaan. Pero kung totoo siya, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Pinahintulot ng Panginoon na maging ganon upang matuloy, maisakutuparan ang plano ng Diyos para sa pag-ikaliligtas ng marami. Kung titingnan po natin, isang katangian ng Diyos na hindi siya nagpapabaya. Sa Isaiah 65 verse 24, sabi dito, before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Sa Jeremiah 33, sabi dito, call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Ito yung kanyang mga sinabi, na nagpapatunay na hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ano pa? Isaiah 59, 59, 1 and 2, sabi niya, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear, but your iniquities have separated you from your God. Yung kasalanan, ito yung kasalanan ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Kaya makikita natin na ang Diyos ay ang Panginoong Hesus ay nahiwalay sa kanyang Ama dahil sa kasalanan kanyang dinadala. Ang kasalanan ng sanlibutan kaya siya ipinako sa krus. Na dinadala niya, kaya dito nagkaroon ng separation. Makikita din po natin sa Romans 3:23. For all have sinned, come fall short of the glory of God. Ang lahat na nagkasala ay nawala sa kaluwalhatian ng Diyos. Doon na dinala ng Panginoong Hesus yung kasalanan ng tao at siya ay ipinako doon. Naipako siya dahil sa kasalanan ng tao at doon nahiwalay ang presensya ng Panginoon. Kaya sinabi niya, Panginoon, yung kasalanan kasi yun ang nagpapahiwalay sa Diyos at sa tao. At ngayon, dinala ng Panginoon. Inako niya ang kasalanan ng tao, kaya siya nahiwalay sa Ama. At ditong pinahintulutan ng Diyos na mahiwalay siya upang maramdaman ng Panginoong Hesus yung sakit. Kung ano ang sakit ng nararamdaman sa isang taong nagkasala. Mararamdaman po natin na kung tayo ay nagkakasala, akala natin tayo, pagka dumating na yung curse, dumating na yung consequences sa ating mga kasalanan, akala natin pinabayaan na tayo ng Panginoon. Minsan nga, sinisisi pa natin ng Panginoon kung may mga problema tayo. Another is Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dito makikita natin yung physical separation at yung spiritual separation. Dito na nangyari na hindi lang physical ang nangyari kay Lord Jesus Christ na siya ay na-separate, ganun din ang kanyang spiritual. Magkakaroon po ng separation because of sin. Dahil sa kasalanan ng tao. Kaya nga kung titingnan natin, hindi nagki-question ang Panginoong Hesus na kung bakit sinabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kung makikita po natin, sabi sa Lucas na Jesus was not questioning God. He was quoting the first line of Psalms 22, a deep expression of the anguish he felt when he took on the sins of the world. So, nung kanyang kinuha yung kasalanan ng mundo at kanyang ipinasan, which caused him to be separated from his Father. Ito nang sinasabi ko. This was what Jesus dreaded as he prayed to God in the Garden of Gethsemane to take the cup from him. Talagang yung kanyang nararamdaman ay napakahirap. Na sabi pa nga, yung kanyang panalangin, halos dugo yung lumalabas sa kanyang mga mata. Ganito kahirap. Minsan meron daw na pagkasobra yung anguish, sobrang hirap ng dinaranas ng isang tao, na parang dugo na ang kanyang iniluluha dahil sa sakit at karamdaman. Kung titingnan natin
ang nangyari kay Lord Jesus Christ, kung gaano siya naghirap, kung gaano niya pinasan yung hirap mula sa kanyang pagpapasan ng cross hanggang doon sa pagpapako sa kanya. Inaalimura siya, inaalipusta ng mga tao, binabato, sinasampal, kung ano-ano ginagawa ng tao upang pahirapan ang Lord Jesus Christ. Kung titingnan po natin, napakahirap. Kung tayo yon na ginawa ng ganon, anong magagawa niyo? Anong masasabi niyo? Inako ng Panginoon ang kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng lahat upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. The physical agony was horrible, but even worse was the period of spiritual separation from God. Jesus suffered this double death so that we would never have the experience eternal separation from God. So nangyari ito, pansamantalang na sinahiwalay ang Panginoon upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito niya ibinigay sa atin. Ganito siya naghirap para sa atin. At binabaliwala natin yung kanyang ginawa sa cross. Mga kabuktuan, pagbulay-bulayan po natin kung ano ang nangyari kay Kristo doon sa cross. At kung ano ang ginagawa natin ngayon. Sa ngayon nga, kung titingnan natin, mas higit pa natin pinagtutuunan ng pansin. Dahil alam natin, nasa quarantine period pa rin tayo, mas binibigyan natin ng pansin yung ating mga physical na pangangailangan. Kapag tayo ay nagugutom, katiting lang yun na naramdaman natin, nagugutom tayo, nauuhaw tayo. Tayo ay nag-aalimura na, inaalipusta na natin, maging ang presidente, maging ang mga leaders, ay inaalimura na natin. Katiting lang yung ating nararamdaman. Wala pa sa kalingkingan yung naramdaman ng Panginoong Hesus sa nararamdaman natin. Pero ang Panginoon ay talagang napakabuti. At ang kasalanan ng tao ay kanyang pinasan, kanyang inako upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Upang hindi natin maranasan yung eternal separation. Mga kabuktuan, sinabi ng Panginoon ito para sa atin. Ginawa niya ang lahat para sa atin. Ito ang napakagandang halimbawa ng isang pagmamahal ng isang tao. Sabi nga niya sa John 3:16, "For God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." Pag muni-muni po tayo ngayon, isipin natin kung anong ginawa ng Panginoon para sa atin. Ngayon na natin isipin, at kung maisip mo na ikaw ay nagkasala, tanggapin mo ang Panginoon. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. I-confess mo sa iyong mga bibig na siya ay namatay at nabuhay na mamuli at nakaupo sa kanang luklukan ng Ama na sa langit. At sabi sa John 1:12, "Yet to all who receive Him and believe in His name, He gave the right to become a children of God." Binibigyan po tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Hindi po tayo mga anak ng diablo, kundi mga anak ng Diyos. At kung titingnan po natin, dahil sa ginawa ng Panginoon, may nagkaroon po ng divine exchange na ang ating kasalanan ay ipinako kasama ni Kristo doon sa cross, at ang kanyang kabanalan ay ibinigay sa atin upang hindi tayo mahatulan. Dahil doon po sa aklat ng John 3:18, sabi niya, ang sino mang na kay Kristo ay hindi na hahatulan. Ngunit ang sino mang
hindi tumanggap sa isa-isang anak ng Diyos ay hinatulan na. Condemned already. Kaya mga kabugtuan, tanggapin po natin ang mensahe nito na ang Panginoon ay nagmahal at inako ang lahat ng ating mga kasalanan upang tayo ay, itong kasalanan kasi, ito nagpapahiwalay sa Diyos at sa tao. Kaya inako ng Panginoon, kinuha niya ang kasalanan na yan at kanyang inako, pinapako doon sa cross upang tayo ay magkaroon ng relationship. Manumbalik po ang relationship natin doon sa ating Ama. At upang tayo ay hindi na mahiwalay sa ating Amang magpakailanman. So ito kabutihan, the essence of the cross na inako ng Panginoon. So ngayon po ay tanggapin natin ang ating Panginoon. Yung mensahe ito dito sa ating puso. Upang hindi na tayo mahiwalay. At hindi natin sabihin na, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sa kanyang paghihirap, sa paghihirap ng Panginoon, kung makikita nyo yung the passion of Christ, makikita natin. At higit pa roon ang nangyari sa kay Kristo. Talagang may iyak ka sa ginawa kay Kristo. Pero ginawa niya ito para sa atin upang hindi tayo magpakailanman mahiwalay sa presensya ng ating Panginoon. Ito po mga kaibigan, yung mensahe ng Diyos. Hindi po. Isang promise niya sa atin, isang promise ng Panginoon na yung sinabi niya, na sa Matthew 29:28, dahil sa ginawa niyang ito, at meron siyang promise para sa ating mananampalataya. Sa Matthew 28 verse 19 to 20. Sabi niya, prinami siya sa kanyang mga disciples at sa mga taong naniniwala sa kanya na dahil sa ginawa niya sa cross, may promise siya para sa atin. Ang sabi niya dito, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Surely, I am with you always to the very end of the age. So, hindi na po may hiwalay sa atin ang Panginoon. Another, sinabi niya sa Hebreo chapter 13 verse 5. 13 verse 5. Sabi dito, never will I leave you, never will I forsake you. Or in other translation, I will never leave you nor forsake you. Hindi po niya tayo iiwan at pababayaan man. Ito yung promise ng Panginoon. Dahil sa cross, kung siya ay nahiwalay man, kung siya ay pinabayaan ng Diyos, ito yung kapalit ng kanyang paghihirap sa cross. At sinabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Ito ang napakaganda na kailanman hindi tayo iiwan ng Panginoon at kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So yun po mga kapatid. Dahil sa ginawa ni Kristo sa cross, meron siyang promise sa atin, para sa ating lahat, na nagtitiwala sa ating Panginoong Kristo, na hindi po niya tayo pwedeng iwan at hindi niya tayo pwedeng babayaan. Dahil ang Panginoon ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Pag sinabi ng Diyos, kanyang tinutupad. At wala siyang sinabi na hindi matutupad at hindi mangyayari dahil hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. I will never leave you nor forsake you. God bless po mga kabugtuan. God bless.